Ngayon ay ipakikita ko sa inyo ang 5 simpleng ehersisyo na tutulong sa inyo na makatulog ng mas mabilis at sa wakas ay makatulog ng mahimbing sa buong magdamag. Malaki ang maitutulong nito, lalo na kung pagod na kayo sa madalas na paggising para lang umihi. Ngunit hindi lang yon. Pagkatapos ng mga ehersisyo, ipapaliwanag ko ng maikli ang ilang hindi halatang dahilan kung bakit kayo nagigising mga bagay na madalas makaligtaan ng karamihan. Ang mga paggalaw na ito ay sapat na banayad upang gawin ngayon din mismo sa inyong kama. Kaya, simulan na natin. Dumako tayo sa ehersisyo numero 1. Magsisimula tayo sa isang posisyon na idinisenyo upang buksan ang mga balakang at magbigay ng senyales sa iyong parasympathetic nervous system, ang iyong rest and digest mode na ligtas ng magpahinga. Humiga ng patihaya. Pagdikitin ang mga talampakan ng inyong mga paa na hinahayaang bumuka ang inyong mga tuhod sa mga gilid. Ngayon, ilagay ang isang kamay ng banayad sa gitna ng inyong dibdib sa tapat ng inyong puso. Ilagay ang kabilang kamay sa ibaba ng inyong tiyan, sa ilalim lang ng inyong pusod. Ipikit ang inyong mga mata. Gusto kong mag-focus kayo ng lubos sa inyong paghinga rito. Ginagawa natin ang belly breathing. Kapag humihinga ng malalim, inhale, huwag hayaang tumaas ang inyong dibdib. Sa halip ipadala ang hangin hanggang sa kamay na nasa inyong tiyan. Damhin ang pag-angat ng kamay na iyon patungo sa kisame. Kapag humihinga ng palabas, exhale, damhin ang paglubog ng kamay pabalik sa inyong gulugod. Huminga ng malalim, pinalalaki ang tiyan. Huminga ng palabas, hinahayaang bumigat ang mga balakang. Ang posisyong ito ay nag-uunat sa mga panloob na hita at singit. Sa pamamagitan ng pagpapakawala ng tensyong ito, pinatataas natin ang daloy ng dugo sa pelvic region at binibigyan ng senyales ang utak na babaan ang antas ng cortisol. Ngayon, pakinggan ang inyong katawan. Kung nakahiga kayo rito at nakakaramdam ng hapdi na masakit o kung matigas ang inyong mga balakang at ang inyong mga tuhod, ay nakalutang ng mataas ang inyong mga kalamnan ay lumalaban sa gravity. Hindi ninyo kailangang lumaban, ang kailangan ninyo ay sumuko sa posisyon. Narito ang binagong bersyon, kumuha ng 2 unan. Maglagay ng isang unan sa ilalim ng inyong kanang tuhod at ang isa naman sa ilalim ng inyong kaliwang tuhod. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga tuhod, tinatanggal ninyo ang puwersa sa panloob na hita at hinahayaan ang connective tissue na mag-relax ng walang takot sa pinsala. Panatilihin natin ito ng ilang sandali. Kamay sa puso, kamay sa tiyan, huminga ng malalim. Damhin ang diaphragm na minamasahe ang inyong mga internal organ. Huminga ng palabas ng buo, hinahayaang mawala ang pagod ng buong araw. Habang nakahinto kayo rito kung handa na kayong bawiin ang inyong tulog at pinahahalagahan ninyo ang isang siyentipiko at banayad na diskarte sa wellness, mangyaring maglaan ng 1 segundo upang pindutin ang like button. Tulungan natin ang iba na mahanap ang kaginhawang ito. Dumako tayo sa ehersisyo numero 2, ang Happy Baby Pose. Dalhin ang inyong mga tuhod patungo sa inyong dibdib. Buksan ang inyong mga tuhod ng mas malawak kaysa sa inyong katawan. Ngayon, iabot ang inyong mga kamay sa pagitan ng inyong mga tuhod at hawakan ang mga panlabas na gilid ng inyong mga paa. Kung masyadong mahirap abutin ang inyong mga paa, maaari ninyong hawakan ang inyong mga bukong-bukong o kahit ang inyong mga binti. Ang layunin ay panatilihing relax ang inyong ulo at mga balikat sa kama. I-flex ang inyong mga paa upang ang mga talampaka ay nakaharap sa kisame. Dahan-dahang hilahin pababa ang inyong mga paa, inilalapit ang inyong mga tuhod patungo sa inyong mga kilikili. Bakit natin ginagawa ito? Para sa pagtulog. Ang pose na ito ay kamangha-mangha para sa pelvic floor. Ayon kay Dr. Nathan Gutierrez, ang isang masikip na pelvic floor ay madalas na nagpapadala ng mga agarang senyales sa utak na kailangan ninyong umihi kahit hindi pa puno ang pantog. Sa pamamagitan ng pag-uunat sa mga balakang at pelvic floor sa partikular na anggulong ito, hinihikayat natin ang mga kalamnan na iyon na humaba at mag-relax.
Maaari kayong magdagdag ng banayad na paggalaw, pakaliwa at pakanan dito habang minamasahe ang ibabang bahagi ng likod laban sa kutsyon. Huminga ng malalim sa pelvic bowl, huminga ng malalim, isiping pinalalawak ang espasyo sa inyong ibabang bahagi ng likod. Huminga ng palabas. Hilahin ang mga tuhod ng bahagyang mas malapit sa sahig, panatiling mahaba ang inyong leeg at itungo ng bahagyang inyong baba. Mayroon tayong tensyon sa panga at leeg na sumasalamin sa tensyon sa ating mga balakang. I-relax ang inyong panga at ang inyong dila. Hayaang bumuka ang mga balakang. Dumako tayo sa ehersisyo numero 3. Ito ang single knee to chest pose. Dalhin ang inyong kanang tuhod pataas patungo sa inyong dibdib. Pag-ipunin ang inyong mga daliri at hawakan ang inyong mga kamay sa ilalim ng tuhod, mismo sa hamstring at hindi sa ibabaw ng binti. Kapag humihila kayo mula sa ibabaw ng binti, maaari ninyong maipit ang kasukasuan ng tuhod. Sa pamamagitan ng paghawak sa hamstring, pinoprotektahan ninyo ang tuhod at itinutuon ang pag-uunat ng buo sa balakang at ibabang bahagi ng likod. Hilahin ang kanang tuhod na iyon ng banayad patungo sa inyong kanang balikat. Panatilihing mahaba at mabigat ang kaliwang binti sa kama. Nakatuon tayo rito sa psoas muscle at sa lower lumbar spine. Ang mga nerve na kumokontrol sa inyong pantog ay nagmumula sa ibabang bahagi ng inyong gulugod. Kapag ang inyong ibabang likod ay masikip na iipit o nakaarko dahil sa stress, maaari nitong iritahin ang mga nerve na ito na nagdudulot ng sobrang aktibidad sa pantog. Sa pamamagitan ng banayad na pagpiga sa balakang at pag-uunat sa ibabang likod, binabawasan natin ang pressure sa lumbar spine at pisikal na gumagawa ng espasyo para sa mga nerve upang gumana ng mahinahon. Huminga patungo sa inyong ibabang likod. Isiping ang hininga ay naglalakbay pababa sa inyong gulugod at pinapalambot ang bahagi sa itaas mismo ng inyong tailbone. Magpalit tayo ng binti, dahan-dahang ibaba ang kanang binti. Dalhin ang kaliwang tuhod patungo sa inyong dibdib. Hawakan ang inyong mga kamay sa ilalim ng tuhod at hilahin ng banayad. Ipikit ang inyong mga mata. Damhin ang ugnayan sa pagitan ng inyong likod at ng kutsyon. Kapag tayo ay na-stress, may posibilidad tayong iarko ang ating likod. Binabaligtad ng posisyong ito ang sitwasyong iyon. Pinapatag nito ang gulugod na nagbibigay ng senyales ng kaligtasan sa inyong utak. I-relax ang inyong mga balikat palayo sa inyong mga tainga. Kung makaramdam kayo ng kurot sa balakang, palawakin lang ng bahagya ang tuhod patungo sa kilikili. Walang pangangailangang humila ng malakas. Ang banayad na bigat ay sapat na. Para tapusin ang ehersisyong ito, bitawan ang inyong mga kamay, dahan-dahang ibaba ang inyong kaliwang paa sa kama at iunat ang binti hanggang sa maging tuwid ito. Igalaw-galaw ang inyong mga binti ng banayad upang pakawalan ang anumang tensyon. Dumako tayo sa ehersisyo numero 4. Pakidahan-dahang gumulong sa inyong gilid at itulak ang inyong sarili pataas. Haharap tayo para sa child's pose. Pumunta sa inyong mga kamay at tuhod. Ibaba ang inyong mga balakang patungo sa inyong mga sakong. Lakarin ang inyong mga kamay pasulong at ibaba ang inyong noo sa kama. Iunat ang inyong mga braso sa harap ninyo o kung gusto ninyo, ipahinga ang mga ito sa inyong tabi sa kahabaan ng inyong katawan. Ang susi rito ay hayaang sumayad ang noo sa kama dahil pinasisigla nito ang pituitary gland at binibigyan ng senyales ang katawan na panahon na para matulog. Kung ang klasikong bersyon ay hindi komportable para sa inyong mga tuhod o balakang, gagamit tayo ng pillow modification. Unang hakbang, kunin ang inyong unang-unan at ilagay ito sa inyong mga binti mismo sa ilalim ng inyong puwit. Nagsisilbi itong spacer na binabawasan ng pressure sa kasukasuan ng tuhod. Ikalawang hakbang, kunin ang inyong pangalawang unan at ilagay ito sa kama sa harap ninyo sa pagitan ng inyong mga tuhod. Ngayon ay tumungo pasulong upang ang inyong katawan at dibdib ay nakapatong ng komportable sa unan.
Ang suportang ito ay nagbibigay daan sa inyong ibabang likod na bumaluktot at bumuka ng walang puwersa at hinahayaan ang mga balakang na kumalma ng walang sakit huminga sa inyong mga tadyang sa likod. Isipin ang inyong likod ay isang parachute na lumalaki sa bawat paghinga. Ang pose na ito ay nagtutuon ng inyong atensyon sa loob at pisikal na isinasara ang harap ng ating katawan, ang ating mahinang bahagi upang protektahan ito. Ito ay isang natural na posisyon ng kaligtasan. Manatili rito sa ilang cycle ng paghinga at hayaang pasanin kayo ng mga unan. Para tapusin ang ehersisyong ito, ilagay ang inyong mga kamay sa ilalim ng inyong mga balikat at dahan-dahang itulak ang inyong mga palad upang iangat ang inyong katawan. Pagdikitin ang inyong mga tuhod at umupo sa inyong mga sakong ng sandali lamang upang inormalize ang inyong presyon ng dugo. Bago natin gawin ang ating huli at pinaka-importanteng paggalaw, curious ako kung saan panig ng mundo kayo nanonood, mayroon tayong komunidad dito mula sa iba't ibang dako. Ipaalam sa akin sa mga comments sa ibaba, nanonood ba kayo mula sa Maynila, Cebu, Davao o baka sa ibang bansa? Palaging nakakaengganyong makita ang lokasyon ng ating mga manonood dito sa Alaga sa Katawan. Dumako tayo sa ehersisyo numero 5, mga binti, pataas sa pader. Para sa ehersisyong ito, maaari ninyo itong gawin habang nakahiga ng komportable sa inyong kama. Umupo ng nakaharap sa pader. Hindi ninyo kailangan nakadikit ng husto rito. Sa katunayan, gusto natin ng kaunting espasyo.